Bago ka magdesisyon, tahimik muna tayo. Ilapit mo ang puso mo kay Lord. Sa dami ng boses sa paligid mo, may isa lang na kailangang marinig, ang tinig ng Diyos. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat ngayon. Ang kailangan mo lang ay manahimik, makinig at manalig, sapagkat ang sino mang nagtitiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sabi nga sa awit 32:2-8, "Akin kang tuturuan at ituturo sa daan na iyong dapat lakaran. Akin kang papayuhan na ang aking mata ay nakatutok sa iyo." Ngayon, hayaan mong ang presensya ng Diyos ang siyang magbukas ng daan sa kaluluwa mo. Tahan na, hinga ka ng malalim. Simulan natin ito ng may tiwala. Pumasok tayo sa presensya ng Diyos. Kapag lumalapit tayo sa presensya ng Diyos, may kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Walang kailangan ipilit, walang kailangang intindihin agad. Dahil sa bawat umagang tulad nito, may bagong biyaya. Bawat paghinga mo ngayon ay paalala na buhay ka. At dahil buhay ka, may layunin pa ang Diyos para sa iyo. Hindi mo kailangang malaman ang buong plano. Ang mahalaga, kasama mo siya sa bawat hakbang. Isipin mo ito, ang bawat desisyon mo ay pwedeng maging daan ng pagpapala. Pero paano mo malalaman kung alin ang galing sa Diyos? Ang sagot ay hindi sa logic, kundi sa panalangin. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ng may bukas na puso ay hindi niya itataboy. Ayon sa Jeremias 33:3, "Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magpapakilala sa iyo ng mga dakila at mahirap na mga bagay na hindi mo nalalaman." Ang umagang ito ay hindi ordinaryo. May gustong ipahayag ang Diyos. May direksyong gustong ilagay sa puso mo. Kaya hayaan mong ang panalangin ang maging simula ng pagbabago. Ilagay mo ang kamay mo sa iyong puso. Isulat sa comments, "Panginoon, ako'y nakikinig." Mag-subscribe ka na rin para araw-araw tayong magsama sa panalangin. Ilagay mo ang kamay mo sa iyong puso. Huminga ka ng malalim. At ngayon, pumikit ka saglit. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Hindi mo ito nakita sa oras ng iyong kagustuhan, kundi sa oras ng pagtawag ng Diyos. Kaya ngayon, huwag mong hintayin ang perpektong pagkakataon. Ito na yun. Ang presensya ng Diyos ay nasa mismong lugar kung nasaan ka. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang alam ang lahat. Ang kailangan mo lang ay isang pusong handang makinig at sumunod. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito. Hindi kami lalakad nang wala ang iyong direksyon. Bawat desisyong nasa harapan namin, bawat tanong sa puso namin, inilalagay namin sa paanan mo ngayon. Kayo po ang simula ng lahat at kayo rin ang dulo. Kaya sa bawat plano, nais naming marinig ang iyong tinig. Panginoon, turuan mo po kami. Punuin mo kami ng kapayapaan na nanggagaling lamang sa iyo. Dahil alam naming sa iyo may katiyakan, sa iyo may katotohanan. Panginoon, maraming beses kaming nagmadali. Maraming beses kaming sumunod sa aming sariling isip. Ngunit ngayon, humihinto kami. Binubuksan namin ang aming pandinig para sa tinig mo. Sabi mo sa Kawikaan 3:6, "Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang ituturo ang iyong mga landas." Pangako mo ito at tinatanggap namin ito ngayon. Kaya Lord, bago pa man kami magdesisyon sa anuman, sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon, sa pananalapi, hinihiling namin ang iyong gabay. Ilawan mo ang daan, hipuin mo ang puso namin. Aming Ama, pinipili naming sumunod sa iyo. Ipinagkakatiwala namin ang mga plano na nasa puso namin. Kung ito ay hindi ayon sa iyong kalooban, tanggalin mo ito ng may kapayapaan. Ngunit kung ito ay galing sa iyo, Panginoon, buksan mo ang pinto na walang sinuman ang makapagsasara. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, idirekta mo ang mga yapak namin. Huwag mo kaming hayaang magkamali sa mga bagay na may malaking epekto sa aming kinabukasan. Sa umagang ito, sinasamba ka namin, O Diyos. Tinatanggap namin ang liwanag mo. Ibinibigay namin ang takot, ang pagdududa, ang kalituhan. Lahat ng iyon ay inilalagay namin sa iyong paanan.
wala kaming nais kundi ang sumunod sa iyong tinig. Sapagkat alam namin, kapag ikaw ang nagsalita, may kapayapaan. Kapag ikaw ang nanguna, may tagumpay. Kapag ikaw ang gumabay, may katuparan. Panginoon, patawarin mo kami kung kami ay lumakad sa direksyon na hindi mo sinabi. Ngunit salamat po dahil sa kabila ng lahat, hindi mo kami iniwan. Tulad ng isang ama na naghihintay sa anak, narito ka bukas ang iyong mga braso. Kaya ngayon, Panginoon, inaabot namin ang aming kamay sa iyo. Hawakan mo po kami. Ilayo mo kami sa mga desisyong emosyonal, sa mga kagustuhang pansarili at takayin mo kami sa katotohanan ng iyong salita. Sabi sa awit 119:105, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Panginoon, ito ang dalangin namin, liwanagan mo ang daan. Magsalita ka, O Diyos, at kami makikinig. Nais naming marinig ka. Hindi ang ingay ng mundo, hindi ang pressure ng iba, kundi ikaw lang. Ikaw lang ang nais naming sundan. Sa umagang ito, Panginoon, dinideklara namin na ikaw ang aming tagapayo, ang aming liwanag, ang aming tanging direksyon. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari bukas, ngunit alam naming kasama ka namin. At dahil kasama ka namin, wala kaming dapat ikatakot. At turuan mo po kaming maghintay sa iyong panahon. Turuan mo po kaming sumunod kahit hindi namin nauunawaan. Turuan mo po kaming lumakad ng may pananampalataya. Panginoon, isinusuko namin ang bawat plano. Inaabot namin sa iyo ang mga tanong na bumabagabag sa amin. Ang mga paano kung, ang mga baka, ang mga hindi ko kaya. Sinasabi namin ngayon, ikaw ang mas higit. Ang layunin mo ay higit pa sa naiisip namin, kaya turuan mo kaming magtiwala. Aming Ama, pinipili naming umasa sa iyong salita. Pinipili naming paniwalaan na kahit sa gitna ng katahimikan, ikaw ay kumikilos. Na kahit hindi pa namin nararamdaman, ikaw ay gumagawa. Na kahit sarado pa ang pinto, ikaw ay naghahanda ng mas higit pa. Tinatanggap namin ang bagong umagang ito bilang panibagong simula, isang paglalakad na may tiwala sa iyong tinig. At ngayon, Panginoon, hinihiling namin, magsalita ka. Bigyan mo kami ng malinaw na senyales. Gumamit ka ng tao, ng salita, ng kapayapaan sa loob namin. Gawin mo pong malinaw ang iyong kalooban. Dahil kapag ikaw ang nanguna, hindi kami maliligaw. Kapag ikaw ang nagsalita, may kapangyarihan. At kapag ikaw ang nagsabi ng oo, wala nang makapipigil sa pagpapala. Aming Diyos, dinideklara namin na ang aming puso ay iyong tahanan. Manahan ka sa loob namin, gabayan mo ang bawat desisyon mula ngayon. Hindi na kami lalakad ng walang pahintulot mula sa iyo. Hindi na kami magdedesisyon ng hindi lumuluhod muna. Sapagkat natutunan na naming ang tunay na tagumpay ay nasa pagsunod. At sa wakas, Panginoon, nagpapasalamat kami. Salamat po dahil hindi ka nagkukulang. Salamat po dahil ikaw ang Diyos ng sagot, ng direksyon, ng katiyakan. Salamat dahil alam naming sa tamang oras, sa tamang paraan, sa tamang lugar, ang iyong kalooban ay mahahayag. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang kapayapaan. Tinatanggap namin ang liwanag. Tinatanggap namin ang direksyon. Tinatanggap namin ang pag-asa at dinideklara naming mangyari ang kalooban mo sa buhay ko. Amen, amen at amen. Tahimik kang manatili diyan. Hayaan mong ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na gumalaw sa puso mo. At habang nananatili kang bukas, tandaan mo, ang sagot ay paparating. Ang direksyon ay ibinibigay at ang kapayapaan ay bumababa na ngayon. Isulat sa mga komento, Panginoon, ikaw ang direksyon ko. O kaya, banggitin ang isang desisyon na gusto mong ipagdasal natin. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na para araw-araw kang makasama sa mga panalangin na nagbibigay liwanag sa bawat hakbang mo. Heto na ang sunod na bahagi na magdadala sa iyo sa puso ng Diyos. Magsimula tayo sa kwento ng isang lalaking tinawag ng Diyos sa gitna ng simpleng buhay.
at mapapakita kung paano ito makakaugnay sa desisyon na hinaharap mo ngayon. Isipin mo si David, hindi pa hari, pastol lang ng mga tupa, bata pa, walang mataas na posisyon. Sinabi ng Diyos kay Samuel, huwag mong tingnan ang kaniyang mukha sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon sa gaya ng paningin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha. 1 Samuel 16:7. Alam mo, marami sa atin ang naghihintay na makita ang malaking titulo, ang malalaking kapangyarihan, ang malalaking oo ng mundo bago tayo maniwala na may direksyon para sa atin. Pero si David, tahimik lang siyang nagpastol. Pinili siya dahil nakita ng Diyos ang puso niya. Sa araw na iyon, bagaman simpleng pastol, ginawa siyang hari. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang ginagawa mo ngayon habang naghihintay ka sa malaking pagkakataon? Nagpapatuloy ka ba sa pang-araw-araw na gawain ng may puso para sa Diyos? O baka hinihintay mong makitang mataas ka muna bago mo marinig ang tinig niya? Pagkatapos, dumating ang hamon, si Goliath, ang higante. Ang akala ng lahat ay hindi malalabanan. Pero si David, sinabi niya, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. 1 Samuel 17:45. Hindi siya inalintana ng laki ng kalaban o ng gamit ng kalaban. Tumutok lang siya sa Diyos at nanalo siya. Hindi dahil sa lakas niya, kundi dahil sa tiwala niya sa Diyos. Ganito rin ang direksyon para sa iyo ngayon. May desisyon ka, maaaring maliit sa mata ng iba, ngunit napakalaki sa puso mo at sa Diyos. Ang tanong, handa ka bang magtiwala kahit hindi pa malinaw kung malaking hakbang o maliit lang na kilos? Handa ka bang sabihing, Lord, ikaw ang unang magsalita bago ako kumilos? Dahil isang simpleng puso, isang simpleng desisyon na may Diyos sa gitna. Ibig sabihin nito'y panimula ng dakilang bagay. Alam mong si David, kahit hari na siya, hindi niya ginamit ang korona kung wala ang Diyos sa tabi niya. Patuloy siyang nagtanong, patuloy siyang naglingkod. At sa mga oras ng pagsubok, sa oras ng laban, sa oras ng tagumpay, siya'y nakikinig sa tinig ni Yahweh. At nagtagumpay siya, kaya't hindi mahalaga kung ano ang estado mo ngayon. Ang mahalaga, kung sino ang kasama mo. Isipin mo ang sarili mo ngayon. May tanong sa puso mo, may pintuan na gustong buksan, may direksyon na gustong sundan. Bago mo sabihin ang oo o ang hindi, bago mo kumilos, itanong mo sa Diyos gaya ni David. Ipatigil mo ang ingay ng mundo. Ipatigil mong muna ang sarili mong mungkahi. At tanungin, Lord, ikaw ba ang nagsalita? Ikaw ba ang gabay? At pagkatapos mong tanungin, manahimik ka, makinig ka, at pakinggan mong sagutin niya. Sa bawat laban na tusok sa puso mo ngayon, ang trabaho, relasyon, pamilya, pananalapi, maaari mong gamitin ang kwento ni David bilang salamin. Huwag mong hayaang ang laki ng hamon ang humadlang. Huwag mong hayaang ang iyong pagiging simpleng tao ang pumigil. Dahil ang Diyos ay may mata sa puso mo. Tulad niya kay David, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Kawikaan 3-6. Ikaw, hindi ka nag-iisa. Hindi ikaw ang unang humakbang nang wala siya at hindi ikaw ang huli. Ngayon, habang ikaw ay nakahawak ng desisyon na dapat gawin, habang ang mundo ay naghihintay sa kilos mo, itanong mo sa sarili mo, handa ka bang sabihing, Lord, gabay ko ikaw? At habang tumitigil ka, habang nakikinig ka, tandaan, ang susunod na hakbang ay hindi kailanman ang pagsubok lang. Ito ang pagpapakita ng responsabling pananampalataya. At may sasabihin ang Diyos sa susunod na bahagi ng iyong kwento. Isulat sa mga komento, Panginoon, ikaw ang magpapasya. O maaari mong ilagay ang pangalan ng taong gusto mong ipagdasal, gaya ng ginagawa ng maraming nananalig. Itinataas ko po sa inyo o tulungan mo po kami sa desisyong ito. Sabihin mo sa Diyos at sa comment section ang nais mong isuko. At huwag mong kalimutang mag-subscribe
para araw-araw tayong gabayan ng salita ng Diyos at mapuno ng panibagong pag-asa sa bawat umaga. Kaya mo bang tumahimik kahit ang paligid mo ay maingay? Kaya mo bang maghintay kahit ang puso mo ay nagmamadali? Yan ang tanong na ipinapaharap sa iyo ng Panginoon ngayon. Kasi ang direksyon mula sa Diyos ay hindi laging dumarating sa sigaw. Minsan, sa bulong siya nagsasalita at madalas sa panahon ng paghihintay. Marami ang naliligaw hindi dahil wala silang sinimulang panalangin, kundi dahil hindi sila naghintay ng sagot. Marami ang nakinig sa kagustuhan ng puso, pero hindi nagtanong kung ito ba ay kagustuhan ng Diyos. At dito kadalasang nagkakaroon ng kalituhan, kabiguan at panghihinayang. Pero ngayong umagang ito, hindi mo kailangang dumaan doon. Sapagkat narito ang tinig ng Diyos, narito ang paalala niya, ang aking panahon ay laging perpekto. Ang aking daan ay mas mataas kaysa daan mo. At ang plano ko ay laging para sa iyong ikabubuti. Alalahanin mo ang sinabi niya sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, mga pag-iisip na ukol sa kapayapaan at hindi sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong kinabukasan. Kaya huwag mong sukatin ang sagot ng Diyos base sa bilis, sukatin mo ito base sa kapayapaan, sapagkat ang direksyon ng Diyos ay laging may kapayapaan. Hindi ito magulo. Hindi ito magmadali. Hindi ito nagpaparamdam ng kaba, kundi katiyakan. Kapag may kaguluhan sa loob mo, huminto ka. Huwag mong itulak ang pinto. Kapag may kalinawan at kapayapaan, kahit mahirap, kahit may hamon, alam mong iyon ang daan niya. Minsan ang sagot ng Diyos ay, hintay ka muna. Hindi dahil hindi ka mahalaga, kundi dahil may inaayos siya. Hindi dahil nakakalimutan ka niya, kundi dahil may nililinis siya sa paligid mo, o kaya sa loob mo, o pareho. Kapag ang panalangin mo ay, Panginoon, mangusap ka, dapat handa ka rin sa sagot niyang, anak, maghintay ka. Kasi ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nakikita sa pagsunod kapag malinaw ang lahat. Ang tunay na pananampalataya ay namumukod tangi sa gitna ng kawalang linaw at nananatiling tapat. Tulad ni Abraham, tinawag siyang umalis sa sariling bayan. Ni hindi niya alam kung saan siya dadalhin, pero sumunod siya. Alam mong ilang taon bago niya nakita ang katuparan ng pangako? Matagal, mahaba, pero naniwala siya at hindi siya binigo. Kaya ngayon, kung may panalangin kang matagal nang sinasambit, kung may desisyon kang hindi mo pa rin malaman kung kailan o paano, ito ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Anak, hindi kita nakakalimutan. Alam ko ang laman ng puso mo. Alam ko ang luha mong hindi mo pinapakita sa iba. Alam ko ang bigat ng bawat desisyong hindi mo masabi. At naririnig ko ang bawat bulong ng puso mo. Ang gusto niya ngayon, ipagkatiwala mo sa Kanya ang oras, ang daan, ang buong proseso. Hayaan mong siya ang mauna. Hayaan mong siya ang magbukas ng pinto. Hayaan mong siya ang magtakda kung kailan ka lilipat o kailan ka maghihintay pa. Dahil kapag siya ang nanguna, walang desisyong masasayang, walang oras na mawawala, walang lakas na uubos. Bawat hakbang ay may kabuluhan. Bawat araw ay may layunin. Kapatid, maaaring hindi mo pa nakikita ang kasagutan, pero may ginagawa ang Diyos sa likod ng katahimikan. Habang iniisip mong walang nangyayari, may dinadala na siyang pabor. May hinihanda na siyang direksyon. May binubuo na siyang koneksyon, oportunidad, tagumpay na hindi mo pa nakikita, pero siguradong paparating. Ang kailangan mo lang ngayon ay pananalig. Pananampalatayang hindi sumusuko. Pananampalatayang marunong maghintay. Pananampalatayang marunong makinig kahit walang naririnig. Pananampalatayang marunong sumunod kahit mahirap intindihin. At sa panahon ng paghihintay, ito ang panahon ng pagtibay. Dito ka tinuturoang tumayo. Dito ka nililinis. Dito ka pinapalalim.
Kasi ang susunod na hakbang mo ay hindi basta-basta. Malaki ito, may epekto ito, may bunga ito. Kaya ngayon, habang ikaw ay nananalangin para sa direksyon, itanong mo sa sarili mo, handa ba akong hintayin ang panahon ng Diyos? O pinipilit ko ang sarili kong timeline? Sabi sa Awit 27:14, hintayin mo ang Panginoon, magpakalakas ka at magpakatibay ang iyong puso. Oo, hintayin mo ang Panginoon. Kaya huwag kang magmadali, huwag kang padala sa takot, huwag kang padala sa pressure ng mundo. May tiyak na araw ang Diyos, may tamang oras siya, at kapag dumating yon, walang makakapigil. Kaya kapatid, sa panahong ito ng katahimikan, panalangin pa rin. Sa panahong ito ng tanong, pananampalataya pa rin. Sa panahong ito ng pag-aalinlangan, tiwala pa rin. Huwag mong sayangin ang oras sa pagdududa. Gamitin mo ito sa paglapit, sa pananalangin, sa paghahanda ng puso, sapagkat malapit na. Malapit nang magsalita ang Diyos. Malapit nang magbukas ang langit. Malapit nang sumagot ang Panginoon. Kaya sa oras na ito, itigil mo muna ang lahat. Tahimik ka, umupo ka, at sabihin mo, Panginoon, ako'y handang maghintay. Ulitin mo. At hayaan mong ang Espiritu ng Diyos ang magdala ng kapayapaan sa puso mo. Ngayon, habang nararamdaman mo ang presensya niya, habang nakahinga ka ng mas malalim, habang ang puso mo'y unti-unting lumalambot, habang naririnig mo na ang bulong ng Espiritu sa kaluluwa mo, huwag mong palampasin ang sandaling ito. Sabihin mo sa Diyos ang laman ng puso mo. Isulat sa comments, Panginoon, sa iyo ako nagtitiwala. O kung nais mong banggitin ang isang dasal na matagal mo nang hinihintay sagutin, isulat mo, itinataas ko po ito sa iyo, O Diyos. At kung nais mo pang mas mapalapit sa presensya ng Diyos araw-araw, mag-subscribe ka na para sabay nating lakarin ang daan ng kanyang kalooban. Tahimik pa rin ang paligid mo, pero may binabago na ang Diyos sa loob mo. Ang paghihintay mo ay hindi sayang, ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ang lugar kung saan binubuo ng Diyos ang susunod mong tagumpay. Dito, siya nagsisimulang magsalita ng malinaw. Dito niya hinuhubog ang puso mong handang sumunod. Hindi lang sa tamang panahon, kundi sa tamang paraan. Kapatid, ang tamang desisyon ay hindi lang tungkol sa tama o mali. Ito ay tungkol sa kalooban ng Diyos. Marami ang gumagawa ng mabuti pero wala si Lord sa gitna. Kaya kahit tama sa mata ng mundo, kulang sa kapangyarihan. Pero kapag ang kilos mo ay mula sa panalangin, mula sa presensya, mula sa direksyon ng Diyos, kahit pamaliit ito, magiging daan ito ng tagumpay. Ito ang paalala sa iyo ngayon. Ang pinakamagandang desisyon ng buhay mo ay laging nagsisimula sa presensya ng Panginoon. Doon lumilinaw ang lahat, doon nabubuo ang kapayapaan, doon natatanggal ang takot, doon naririnig ang tinig na hindi kailanman nagkakamali. Isipin mo, sa tuwing bumabangon ka sa umaga at inuuna mo ang panalangin, inuuna mo si Lord sa isip mo, inuuna mo ang presensya niya. Nagbibigay ka sa Kanya ng pahintulot na gabayan ang araw mo. At sa bawat araw na ganun ang ginagawa mo, unti-unti mong binabago ang direksyon ng buhay mo. Hindi mo lang basta nilalakad ang landas, nilalakaran mo ang landas na may Diyos. Alalahanin mo ang sinabi sa Awit 5:3, O Panginoon, sa kinaumagahan ay diringgin mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako. Iyan ang susi. Aayusin natin ang panalangin natin sa Kanya sa bawat umaga at magbabantay tayo. Hindi tayo gagalaw agad. Magbabantay tayo ng may pananampalataya. Kaya't sa bawat umaga, bago ang desisyon, bago ang kilos, bago ang tanong, bago ang sagot, manalangin ka, maghintay ka. Dahil ang Panginoon ay laging nagsasalita sa mga pusong tahimik, sa mga pusong handang makinig. Minsan, ang kilos ng Diyos ay dumarating sa gitna ng kalmadong pananampalataya. Walang sigaw, walang lindol, pero may kapayapaang nagsasabing, Ako ito, ako ang Diyos, lakad ka lang, ako ang bahala. Hindi mo kailangang maramdaman ang lahat para sumunod. Hindi mo kailangang makita ang lahat para lumakad.
Minsan, isang hakbang lang ang hinihingi niya, isang, "Oh, Panginoon," isang, "Sige po, Lord." At mula roon, gumagalaw ang langit, bubuksan niya ang daan, aayusin niya ang detalye, dadalhin niya ang tamang tao, ibibigay niya ang tamang sagot, at ikaw, tanging ang gagawin mo ay sumunod. Kapatid, napakahalaga ng pananampalataya sa panahong ito. Hindi dahil madali, kundi dahil may pangako. Hindi dahil alam mo ang lahat, kundi dahil alam mo kung sino ang kasama mo. Sa bawat panalangin mo ng umaga, sa bawat luhod mong tahimik, sa bawat gabayan mo po ako, Panginoon, may langit na sumasagot. May kilos na hindi mo pa nakikita pero nangyayari na. Kaya huwag kang mapagod sa panalangin. Huwag mong isipin na hindi siya nakikinig. Baka kasi sa oras na ito, siya ay nagsasalita na. Pero ang kailangan mo lang gawin ay tumahimik pa ng kaunti para marinig siya ng malinaw. May mga sagot na hindi binibigay agad kasi gusto niya munang ihanda ang puso mo. Dahil ang tamang sagot sa maling puso ay nagiging problema pa rin. Kaya ngayon, habang hinihintay mo ang sagot sa direksyon, unahin mo muna ang presensya niya. Gawin mo itong ugali, hindi lang pang sandaling panahon. Kapag ang puso mo ay puno ng presensya, madali nang sumunod. Kahit mahirap, kahit hindi mo alam ang susunod, kahit parang walang kasiguruhan, may kapayapaan. At iyon ang senyales, kapayapaan. Hindi gulo, hindi takot, hindi pressure, kapayapaan. At kapag may kapayapaan, alam mong hindi ka nag-iisa, kasama mo siya, gumagalaw siya. At hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya ngayon, sa lahat ng ginagawa mo, gawin mong una si Lord. Bago ang pagdedesisyon, magdasal. Bago sumagot, huminga. Bago lumakad, maghintay. Bago magsalita, makinig. Dahil sa presensya ng Diyos, laging may direksyon. At kapag siya ang direksyon mo, hindi ka maliligaw. Kapag may plano ka ngayon, ilapit mo ulit sa Kanya. Kahit alam mo na, itanong mo ulit. Kahit malinaw na sa'yo, humingi ka pa rin ng kapayapaan. Kasi ang tunay na direksyon ng Diyos, hindi lang malinaw, ito'y may dalang katiyakan at hindi siya nagkakamali. Ngayong oras na ito, sabihin mo sa Kanya, "Panginoon, Ikaw ang una, Ikaw ang sentro, Ikaw ang dahilan ng bawat hakbang." At kapag sinabi mo, yan ng buong puso, may mangyayari. Magkakaroon ng galaw, magkakaroon ng liwanag, magkakaroon ng lakas. Tahimik ka lang dyan. Hayaan mong manahan ng Espiritu ng Diyos sa silid mo ngayon. Damhin mo ang Kanyang presensya. At habang nararamdaman mo ito, tandaan mong may direksyong dumarating. May sagot na nililikha. May kapayapaang bumabalot sa iyo. Isulat sa mga komento, "Lord, Ikaw ang uunahin ko," o ilagay ang pangalan ng plano o desisyong nais mong ihandog sa Diyos ngayon. Maraming Pilipino ang nagsasabi, "Itinataas ko sa iyo ang lahat, Panginoon." Gamitin mo rin yan. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa bawat umaga, maramdaman mong may kaagapay kang espiritu, ang Diyos na hindi nagkukulang, hindi nahuhuli, at laging tapat. Tahimik na ang puso mo ngayon at alam mong may nangyaring malalim. Hindi ito basta video, hindi ito basta salita, ito'y pakikipagtagpo. Ang Diyos ay hindi lang nagsalita, naramdaman mo siya. At ang direksyon na matagal mong hinihintay, unti-unti nang lumilinaw. Baka hindi pa buo, baka may mga detalye ka pang hindi nakikita, pero may katiyakan na hindi ka nag-iisa. Hindi mo kailangang mangapa, hindi mo kailangang matakot, hindi mo kailangang ipilit, sapagkat ang Diyos na nangako ay siya ring Diyos na gumagabay. Ngayon, ang hakbang mo ay hindi na mula sa takot. Ito'y hakbang na may pananampalataya. Ito'y kilos na may kasamang salita ng Diyos. May kapayapaan, may katiyakan. Sa bawat umaga na pipiliin mong lumapit sa presensya niya, laging may bagong lakas, laging may bagong direksyon, laging may sagot kahit hindi pa buo, sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman nananahimik sa mga pusong handang makinig. Kapatid, yakapin mo ang bagong umaga na ito na may tapang. Huwag ka nang bumalik sa dating paraan ng pagdedesisyon. Sa halip, simulan mo na ang bago. Bawat pasya, ilapit mo na kay Lord.
Bawat hakbang, ipanalangin muna. Bawat plano, isuko muna. Dahil ang buhay na nasa ilalim ng kanyang gabay ay buhay na may direksyon, may kapayapaan at may tagumpay. Marami pa siyang gustong sabihin sa iyo. Kaya huwag mong putulin ang koneksyon na ito. Ituloy mo. Gawin mong parte ng araw-araw ang presensya niya. At sa bawat paglapit mo, mas lalong lilinaw ang tinig ng Diyos sa puso mo. Isulat mo sa comments ngayon, salita mo ang direksyon ko. O kaya, sa iyo ako nakikinig, Panginoon. Gaya ng madalas na sinasabi ng maraming mananampalataya sa buong bansa, banggitin mo rin sa comments kung para kanino mo gustong ipagdasal ang bagong direksyong ito. Pangalan ng mahal sa buhay, isang plano, o simpleng salitang, "Gabay ko po kayo, Lord." Mag-subscribe ka na kung hindi mo pa nagagawa. Huwag mong palampasin ang bawat umagang may dalang bagong panalangin, bagong salita, bagong liwanag. And pindutin mo rin ang video na lumalabas dito sa screen dahil ang susunod na hakbang ng Diyos para sa iyo, baka nandun na. O ChatGPT, Pod Committer Eros. Por eso, lembrese de